Abalone na pagkaing pangmayaman daw sa Zambales, ibinumukbang lang. Sarap. Isang pulis pinagsasaksak dahil sa kabayanihang ginawa para sa mga bata. Dito po siya nag-amok. Maraming mga bata po ng mga naglalaro po dyan sa kalye po. Si Manong driver may kakwentuhan. Ang pasahero niyang opa. 한국말 되게 잘하시네. 어디? 아, 터미널. 감사합니다. 어른 능력자야, 저는. Isang amang 5 taon nang nakakulong, may isang hiling sa kanyang mga anak. Laki ng pagkukulang ko sa kanila kasi ayoko pong paalam sa kanila na nasa kulungan po ako eh. Basta good vibes, good news! Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Ang abalone, pinakamahal na shellfish sa Pinas. Pero sa Zambales, libre lang daw na iminumukbang. Kapag sinabing abalone, pagkaing pangmayaman daw? Paano ba naman kasi? Ang abalone, ang siya lang namang pinakamahal na shellfish dito sa Pilipinas na ang presyo umaabot pa ng 1,000 kada kilo. Depende sa klase. Kaya kapag kumain ka raw nito, syala! Pero dito sa Zambales, libre lang daw itong nakukuha. At iminumukbang pa. Sana all! Kung ang iba, natitikman lang ang abalone sa mamahaling restaurant, si Renal, natubong San Antonio sa Zambales, sisisid lang sa dagat, may libreng abalone na. Natuto po akong ng abalone dahil sumasama ako sa mga uncle ko dati nung bata po ako. Mga high school na po siguro, pag walang pasok po, sumasama po ako. Para makakuha ng abalone, namamangka si Renal papunta sa kalapit na isla kung saan daw ito sagana. Kadalasan itong nasa bahura o yung bahagi ng tubig na may umbok ng korales o mga buhangin. Yung lalim po, mga nasa 1 meter to 3 meters po. Pag maalon po kasi, hindi po pwedeng makuha kasi nasa medyo mababa. Nahuhuli raw talaga ito sa ilang dagat ng Pilipinas gaya ng Samar, Iloilo, Palawan at iba pa. Nang makarating sa isla, hindi na rin nagpatumpik-tumpik pa si Renal. Sumisit agad para makahuli. Makarami kaya siya? Para makakuha nito, sinusungkit ito gamit ang matulis na bagay katulad ng ice pick na dala ni Renal. Makalipas lamang ang ilang oras, umahon na rin si Renal. At aba, mukhang nakarami ka. Pag nanguha po kami ng abalone, pwedeng may reserve po kaming pang-ulam, may pang-benta din para yung gastos namin sa gasolina, matustusan namin. Ang presyo ngayon ng abalone sa 1 kilo, nasa 150 to 200. Effort mang sisiri ng abalone, okay lang daw kay Renal. Paborito raw kasi ito ng isang taong espesyal sa kanya. Sino pa ba, kundi ang kanyang misis na ngayon ay nasa Qatar. Ang trabaho niya po doon, nurse po. Hindi ko lang alam kung babalik dito o ako yung pupunta doon. Naasikaso lang po yung papel ko. Sa tuwing kumakain ng araw siya ng abalone, nawawala ang pagkamis niya rito. Niluluto ko din para sa kanya yung abalone, sir. Special po yung yung niluluto kong abalone. May halong pagmamahal po yung pagluto. Ngayon na ngang araw, ang special recipe niya, sinigang na abalone. Paalala lang ng eksperto bago magluto. Hugasan lamang na maigi at alisin ang medyo matitigas na bahagi. Ito ang outer skin ng abalone na hindi lumalambot na kagaya sa ibang meat nito. So sa pagluluto naman po nito, huwag itong i-overcook dahil mas titigas ang laman nito. Matapos linisin ang mga fresh abalone, inihanda na ang mga sangkap na sibuyas, luya at siling haba.
Pinakuluan ng tubig sa kaldero at isinunod ang mga sangkap. Habang nagluluto, meron pang nag-video call. Ang asawa ni Rinal. Be, ingat ka lagi dyan habang wala pa ako dyan. And I love you. Na pagdala mo ko ng ganyan na Yan nakaredy na ngayon. Dadala ko na dyan. Padala ko. ingat lagi sa pagkuha niyan. Love you. Matapos ang quick kamustahan, back to cooking na. Inilagay na ang abalone sa kaldero at pinakulo ang muli hanggang sa maluto. Ngayon kumukulo na po yung tubig natin. Lagyan natin po yung yung pampa-asim. Tapos next po, asin. Tansyahin na lang muna natin. Wait no more, ang ating sinigang na abalone, ready to eat na. Dahil malayo si Mrs., ang paborito niyang abalone, ibinahagi na muna ni Rinal sa mga kapitbahay. Sarap. Lasang maanghang. Sarap. Sarap ng sabaw. Ang pagkain ng abalone ay maganda sa katawan. So isa itong excellent source ng lean protein na nakakatulong sa muscle repair and growth. So maganda sa immune function at napapanatili nito ang ating magandang kutis, tuhok at mga kuko. So ito po ay mataas din po sa omega-3 fatty acids na nakakatulong upang mapababa ang bad cholesterol. Ang lamang dagat gaya ng abalone, kadalasang mahal. Pero dahil sa ating mga likas na yaman at sa angking diskarte nating mga Pinoy, ating napagyayaman ng biyaya ng ating mga karagatan. Pinusuan sa social media ang kabayanihan ng isang pulis na pinagsasaksak matapos protektahan ang mga bata. Sa kuha ng CCTV na ito sa isang barangay sa Parañaque, nahuli kam ang makapigil hiningang pag-aamok ng isang lalaki sa isang barangay. Nakatanggap kami ng tawag na meron nga daw nagwawalang tao ron sa Barangay San Antonio, Bali 8. May bitbit na butcher's knife at walang habas na inihataw sa pulis na rumesponde sa insidente. Takot na takot siyempre yung mga kapitbahay namin, mga tao dito. Lalo na't maraming mga bata po na mga naglalaro po dyan. Nagwawala po siya. Pagkaraan ng ilang saglit, pilit na sinalag ng pulis ang kutsilyo. At buong lakas na itinulak ang nag-aamok hanggang sa ito'y mapatumba na. Ang bida nating pulis, eto at duguan. Pero nakatindig pa rin lumaban. Hindi niya inisip yung sarili niya. Inisip niya lang yung ibang tao. Ano kaya ang kinahinatnan ng insidente? At sino ang pulis na buong tapang na tumindig para sa kapwa? Ang bayaning pulis dito sa Station 5 sa Parañaque Police Station nakadestino. Siya si Police Staff Sergeant Carlo Navarro. Nung araw nung May 23, nakatanggap kami ng tawag na meron nga daw nagwawalang tao ron sa Barangay San Antonio, Bali 8. Si Police Staff Sergeant Carlo Navarro, kasamang isa pang kasamahang pulis, dumiretso sa nasabing lugar. Isang lalaking nag-aamok at nanggugulo sa komunidad. Pagdating namin sa lugar, naabutan namin yung tao na may hawak na basag na bote. Sinubukan pa raw nila itong awatin at pakalmahin, pero hindi ito nagpaawat at nauwi sa mas matindi pang mga eksena. Ngayon, nung nakita kami, bigla siyang tumakbo. Pagtakbo niya, nag-abulang kami. Pagdating dun sa kabilang creek, at nakapasok siya sa isang bahay, nakakuha siya ngayon ng patalim, yung tinatawag na butcher knife. Mas uminit pa ang tensyon. Lalo pat sa tulay kung saan na-corner ang nag-aamok, maraming mga residente, lalo na ang mga bata na posibleng madamay. Si Heidi na naninirahan malapit sa pinangyarihan ng insidente, hindi raw makapaniwala sa nangyari. Tumakbo yung yung salarin dito sa lugar namin. Dito po siya nag-amok. Maraming mga bata po na mga naglalaro po diyan sa sa kalye po. Siyempre natatakot din po bilang magulang po. Si Aling Florita naman, hindi raw napigil ang kabog ng dibdib. Nagwawala po siya. Ngayon po, may tumawag po ng
mga barangay tanod, tsaka yung mga pulis po, ayun po, dumating naman po kaagad. So naisip ko, baka mamaya, manghablot siya ng bata ron, gawin niya pang hostage. Mas minaigi ko na tawagin yung pansin niya para sa akin na lang mapunta, para sa akin siya sumugod. Hanggang sa ang dalawa, nagpambuno na. Pero ang masaklap na pangyayari, So pag atras ko naman, na-outbalance ako. Sa pagka-outbalance ko, doon siya nagkaroon ng pagkakataon na sugurin ako para tagahin. kahit sugatan, pilit pa rin siyang bumangon para agawin ang hawak nitong kutsilyo at maiwasan ang paglalaban ng sitwasyon. Dito na raw na corner ng mga alagad ng batas ang nag-aamok para arestuhin. Pero pagkatapos ng insidente, ang ating bayaning pulis sugatan at duguan. Wala mga susi! Susi ka mo, susi! Talagang ramdam ko na yun na nahihilo na ako noon eh. Kasi sobrang dami na ng dugo na tumaga sa akin. Agad naman siyang dinala sa pinakamalapit na pagamutan. At ang good news, hindi naman siya napuruhan. Ang mga kabaro ni Police Staff Sergeant Carlo Navarro saludo rin sa katapangang kanyang ipinamalas. Hindi niya inisip yung sarili niya. Inisip niya lang yung ibang tao, mailigtas yung mga taong nandun sa lugar na yon. At kahit na magkaroon pa siya ng malaking sugat sa kanyang katawan, tiniis niya po yun para lang po may magampanan yung kanyang tungkulin. Dahil sa ipinamalas na katapangan at kabayanihan ng ating bayaning pulis, pinarangalan siya sa istasyon kung saan siya nakadestino. Maging ang good news, may munting tulong din pandagdag sa pambili ng kanyang mga gamot. Sobrang magiging alaala to sa pagsiservisyo ko sa aming organisasyon. Para sa akin, gumaan yung pakiramdam ko. At least yung nabigyan ng kahit man lang na importansya yung naging aksyon namin. Maraming salamat sa iyong pagsakripisyo ng buhay mo para sa kaligtasan ng lahat. Hanga po ako kay Sir Carlo kasi hindi lahat po ng tao isusugal yung buhay para po sa karamihan po. Pagpupugay sa iyo, Police Staff Sergeant Navarro, at sa marami mo pang kabaro na handang ibuwis ang buhay sa ngalan ng sinumpaang serbisyo. Basta driver, sweet talker. Pero ibahin niyo raw ang driver na ito dahil ang kakwentuhang pasahero, Koreano. Paano kung sa pagsakay mo ng jeep, ganito ang madaratnan mong eksena? How much for lipa? Lipa daw ko yung magkano. Ang malayo ka. 어디? 터미널. Si Manong driver, marunong mag-Korean. 한국말 되게 잘하시네. Ay, 문제 있어. 왜 사진 있어? It's my vlogging. Jeepney driver na nga ba? O ang pinakabagong opa? Mapapa-finger heart ka talaga. Sino kaya siya? Ako po si Mayurico Dalisay, taga Batangas City. Pero nakatira ko ngayon dito sa Lipa City. Kwento ni Rick, ordinaryong araw lang daw noon ng pamamasada. Nang biglang may pumara sa kanyang isang Koreano. Nakikiramdam ako. Tapos yun, nagsalita ako ng Korean. 어디? 터미널. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta. Nagkaintindihan kagad kami. Ang naisakay niya pala, ang Korean vlogger na si Bu Sungha. 귀여워, 사람들. 사람들이 너무 유쾌해. Na namalagi na sa Pilipinas mula noong pandemya. The culture here, I like it. People are very kind and they can speak English well, so it's easy for me to communicate. Pero laking gulat daw niya nang makasakay sa jeep na ang driver nagsasalita ng Korean. 어디서 배웠어요? 공부했어요? 와. 감사합니다. 근데 어른 능력자야, 저분. Pero ang tanong, bakit nga ba magaling si Rick mag-Koreano?
Kwento ni Rick, bata pa lang siya, laman na siya ng kalsada. Ang ama niya raw kasi, dating jeepney operator. 19, nagsimula na po ako magtrabaho. Nag-aral po ako mag-practice mag-drive ng jeep. Then, habang pumapasok ako, nag-sideline ako sa gabi, drive, tapos pasok sa umaga. Hanggang sa makapagpundar ng sariling jeep at namasada na para suportahan ng pamilya. Pero nang mamatay ang kanyang ama, dito na siya nagdesisyong mag-ibang bansa. Sa aming magkakapatid, talagang ako na lang yung nagsakripisyo. Dito na nga siya napadpad sa Korea, kung saan 6 na taon siyang nagtrabaho bilang factory worker. Medyo mahirap para sa isang kagaya ko na malayo sa pamilya. Naranasan ko yung umiiyak na kahit walang dahilan, nami-miss ko nanay ko, mga kapatid ko. Talaga mahirap sa abroad. Naranasan ko pag winter time, kahit winter, hindi ka papasok. Talagang pipilit kang gumising kahit malamig na malamig. Sa labas ka magtatrabaho. Pero ang pinakamalaking hamong hinarap daw niya sa Korea, ang language barrier. Naranasan ko yung sinisigawan ako, talagang tumutululuha ako. Kasi hindi nga ako marunong mag-Korean. Yung mga magagaling mag-Korean, tinaasan na sila ng tinaasan ng sahod. Dito na siya nagdesisyong mag-aral ng Korean language. Sa hirap ng araw ng lengguwahe, inabot siya ng 3 taon bago makasabay sa mga Koreanong kasamahan. Talagang nagsakripisyo ko, nanonood ako ng TV, morning, Sunday, maghapon yon. Pero talagang doon ako natuto, pambatang TV, news, Korean drama. Yan ang nakatulong sa akin. Kapag napakinig ko siya, parang hindi ko yata naget yun. Buklat ako ng dictionary, tinitingnan ko. Tapos lista, ganun. At di nagtagal, sumakses na siyang mag-Korean. Pati ang Koreanong boss niya, natuwa sa kanya. Nung natuto na ako, yun naman, doon naman nila ako na-appreciate. Lahat ng iniutos, nagagawa ko. Pero natuto man mag-Korean, kinailangan niyang bumalik sa Pilipinas nang matapos na ang kontrata. Rick, bumalik din sa kanyang first love, ang pamamasada. Pati na nga buhay pag-ibig niya, nakalarga na nang ipakilala sa kanya ng isang kaibigan ang babaeng sumakay sa lahat ng trip niya. Ang kanilang pagkakaibigan, nauwi na nga sa kasalan. I couldn't be more thankful na siya yung naging husband ko and partner ko. So in all aspects as a partner, as a father, wala kasi akong masasabi sa kanya. He's always been a good provider eh. Samantala, makalipas ang 3 taon, sina Rick at Sungha may surprise reunion. 형님. 쿠야. 안녕하세요. 안녕하세요. 잘 지내세요? 네, 이카고 쿠야. Okay lang po. Si Sungha may special delivery ng mga Korean food mula sa kanyang food business. 쿠야, surprise. 감사합니다. How can you miss authentic Korean food? Yes, I really miss. Yeah. 내가 한국에 내가 먹고 싶어. Okay, thank you. Kamusta naman kaya ang Korean mo, Rick? Tanda mo pa ba? 한국말 해요. 괜찮아요. 저 조금 이제 문장을 좀 준비를 했는데 한번 한국말로 번역을 해보시겠어요? 괜찮아요. 하자. 오케이. This one. I'm from Philippines. 내가 필리핀 사람. Yeah. 도와주세요? 가도와주세요. Yeah. Same. Yes, thank you. Okay, 알았어요. 내가 배고파요. 밥 먹고 하자. Wala pa rin kupas. Hindi halatang 12 years na ang lumipas. In Philippines, ha? Okay. Tagalog. Okay. 이게. Masarap ito. Okay. Tagalog mo, 잘해. Anong ginagawa mo? 우와. Pwede po patulong. 우와. Kinagagala kong makilala ka. 우와. Hindi ko alam. 우와, 진짜? 몰라. O diba? Pinoy at heart talaga si Opa. At si Sungha, hindi lang daw Pilipinas ang minahal. Nakatagpo rin siya ng Pilipinang nakapagpatibok sa kanyang puso. 형님. 예? kailan ikaw papakasal? 언제? 결혼하고 싶어. Baka next year. 내게 같이야. 전화해. No, of course. 만약에 문제 있어, 말하고 싶어 있어. 전화해. Okay, kuya.
Hindi na lang lengguwahe ang usapan. Umabot na rin sila sa buhay may asawa. At syempre, hindi pwede matapos ang bonding nang walang picture-taking. For me, it's very happy to meet him again. I hope we see each other in Batangas. Yeah, I hope so. I'm so happy also to meet him because he's one of the person that I feel thankful while I'm traveling. 잘하시는데요? 어디서 배웠어요? 공부했어요? 와. Ang wika ng pagmamalasakit, walang pinipiling lahi o lugar. Kuya, surprise! 감사합니다. Ito ang lengguwahe na lahat tayo may kapasidad na maintindihan. Habang marami sa atin ay malayang nakakapiling ang ating mga mahal sa buhay at excited umuwi ng bahay para mahagkan ng pamilya. May ilan sa atin tahimik lang na naghihintay sa likod ng matitibay na pader at bakal na rehas. Isa na riyan ang Person Deprived of Liberty o PDL na si Ed na mahigit 5 taon nang nakakulong. Sa mga panahong ito, wala siyang komunikasyon sa mga anak. Hindi mayakap, hindi mabisita, hindi makausap dahil ang mga anak niya pala, hindi raw alam kung nasaan siya. Hindi paalam. Hindi po. Ayoko pong paalam sa kanila, nasa kulungan po ako eh. Ayoko pong ma-involve sila sa buhay meron ako. Pero nitong Desyembre, si Ed tinamaan ng stroke. Dito niya napagtanto na hindi habang buhay may pagkakataon siyang muling makita ang kanyang mga anak. Kaya ang hiling niya, sa kanyang ikalawang buhay, muli silang mayakap. Matutupad kaya ang hiling ng isang amang matagal nang nangungulila. 2020 nang pumasok sa piitan si Ed. Isa raw si Ed sa mga nahuli na nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Ang case ko po is 55511. Pero mula noong makulong, tila bumalik daw siya sa ulirat. At napagtanto ang hindi magandang naidulot sa kanya ng droga. Si Ed, tahimik, masipag, mabait sa mga kaselda, masunurin at saka nakikisama sa lahat ng sa mga activities po ng welfare and development. Sa likod ng rehas, umikot ang buhay ni Ed sa nakaraang mahigit 5 taon. Habang ang kanyang mundo sa labas, unti-unti namang nawawala. Nawalan po kasi ako sa kanila ng contact. Bali, yung panganay ko po is 14, yung bunso ko po is 11. Ang mga ganitong kwento raw ng mga PDL kagaya ni Ed ang isa sa dahilan ng Bureau of Jail Management and Penology para ilunsad ang proyektong Balik Bisita Monitoring. Kung saan yung mga PDL with good standing, walang infraction sa loob ng ating kulungan, na hindi nabibisita, ay tayo mismo ang sumusundo pupunta sa kanilang pamilya. Nabanggit niya sa akin na baka pwedeng isa siya sa maging beneficiary ng ating Balik Bisita Monitoring. Dahil dito, ang mga jail officer gumawa ng paraan para mahanap ang pamilya ni Ed. Dito nakilala ang kanyang dating kinakasama na si Beth, hindi niya tunay na pangalan. At ang matagal nang hindi nakikita ng mga anak, sina Mark at Angelo, hindi rin nila tunay na pangalan. Kwento nila, hindi 5, kundi higit pang taon nang huli nilang makita ang ama. Pwede yung talagang total na 9. Yung hininto ko na yung communication namin. Kami nang iwan dahil sa bisyo. Ang tanging alaala na nga lang daw sa kanyang panganay. Mostly po yung mga laruan po dun sa bahay. Nilalaro lang po kami pag nasa bahay po siya. Panganay ko, yun po yung pinakamalapit sa akin. Pag Pasko, pinupuntahan po nila ako sa masambong pa po ako. Nalulungkot po. Kasi po di na po namin siya makikita. Samantala, ang kanyang bunsong anak, halos 1 taong gulang pa lang daw kasi ito nang huli siyang nakita. Hindi ko po sila subaybayan sa paglaki nila. Nawalan ako ng opportunity na ipakita yung pagiging
daddy ko sa kanila. Pero si Beth, hindi naman daw ipinagkait na malaman ng kanyang mga anak ang sitwasyon ng kanilang tatay. May galit, pero mas inintindi ko yung mga bata. Namimiss po siya kasi po wala po siya nandun para sa special days po namin. Sometimes po nagkaka-hope po ako na makikita po ulit namin siya. Hihingi ako ng tawad mo, tas sabihin ko kung gaano ako sila mahal. Laki ng pagkukulang ko sa kanila kasi. Mapapatawad pa kaya siya ng kanyang mga anak? At muli pa kaya niya silang makikita at mayayakap? Nag-set up ang Good News at Metro Manila District Jail Annex 2 ng interview para kay Ed. Ang kanyang akala, eto na ang katuparan ng kanyang hiling na muling makita ang mga anak sa tulong ng Balik Bisita Monitoring Program. Pero ang bad news. Sayang preparation natin Pero ipakontak pa rin Kung ang akala niya, hindi na matutuloy ang kanilang pagkikita, may naghihintay na isang malaking sorpresa para sa kanya. Isang ama na stroke sa loob ng bilangguan. At sa ikalawa niyang buhay, ano kaya ang hiling niya? Ang akalang bigong reunion ni Ed. Tangin. Pagkatapos ng halos 9 na taon, si Ed muli nang nayakap ang kanyang mga anak. Mahal na mahal ko kayo na. Paano alam yun? Mahal din po natin. Tawarin siya. Hindi na ka. Ako. Sir, salamat po, sir. Okay na. Okay lang po. Ang una na ngang ipinakita kay Ed ng kanyang mga anak, ang mga certificate at medalya nila sa eskwela. Hindi ko po na-experience makatinong ceremony nila kasi ma'am, nakulong nga po ako. Nawala sa akin ma'am na chance para maalagaan ko yung mga anak ko sa paglaki nila. Kung ba hindi ko po sila nag-guide, buti na lang po, bait din po ng mama nila. Miss ko yung mga bata nito. Na-miss ko po kayo ng graduation ko po. Sakali na. Pag nakalabas ako dito na maraming graduation po tayo pumuntaan. Masaya si Papa niya dahil kala ko nawala na ako ng pag-asa na makikita ko pa kayo ng buhay pa ako eh. Sinulit na rin ng mag-ama ang kanilang pagkikita. Nagsalo-salo. Ipinakita ang mga litrato ng kanilang pamilya na na-miss ni Ed. Wala na nak, di ko na alam ititira. At naglaro pa ng chess, na paborito raw na laro ng kanyang mga anak. Po yung mga school supplies. May pahabol ding regalo ang Good News para sa mag-aama. Thank you po, thank you po. At syempre, para magsilbing alaala at baon ng isa't isa, makalipas ang halos 1 dekada. May updated family picture na sila. Lagi po kayo mag-iingat at hihintayin ko po na lumabas po kayo para nandun po kayo sa mga special moments po namin. Tignan mo yung kapatid mo, saka yung mama mo. Tulungan mo sila sa gawain ha. Huwag matigas ulo nyo. Promise po kita, mag-ingat din po kayo dito. Paglabas ko, promise, babawi ako sa inyo. Ha? Tayo nyo ako. Sa likod ng mga rehas, may mga bagay raw na hindi kayang ikulong. Tulad ng pag-asa at pagmamahal ng isang ama katulad ni PDL Ed. Nagkamali man noon, sinisikap magbago ngayon para sa kanya at para sa kanyang pamilya. Sana hindi lang kayo na-GV, kundi na-inspired din ng hatid naming mga kwento.
Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. Tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes. Siguradong good news yan.